Sige, magsimula po tayo ng pag-aaral natin. Hatiin ulit natin siya sa dalawang parts para pwede tayo magkaroon ng mga tanong at discussion. So ito na po yung final na study natin tungkol sa eschatology. Sabi ni Jero kahapon, full blast. Nakita kasi kita eh. So, hati natin sa dalawa. So, ito na yung final study natin sa mga millennial views. So, yung unang part po, daanan natin yung millennialism, basic premises, major criticisms answered, hanggang page number 2, yung number 4 po dyan, sa taas. After nun, saka tayo mag-discussion, tapos isunod natin yung critic number 2, hanggang sa maturation of millennialism. So, ito po yung final na pag-aaral natin sa usapin ng millennial views. Anyway, yung word na amillennial ay, sabi ni Pastor Noel, it's a very unfortunate name dahil it sounds like a rejection of millennium belief. Pag sinabi kasing amillennial, parang no millennium. Hindi naniniwala na merong panahon kung saan maghahari si Kristo. Kaya ganun yung term na nilagay or pinangalan, amillennial. Hindi naniniwala doon sa belief na magkakaroon ng isang millennium. Again, ang millennium, ang ibig lang sabihin niya na 1,000. Millennia, 1,000. In fact, ang position ng millennialist, it takes seriously the millennium of Revelation 20. At sabi ni Pastor Noel, pwede natin gamitin yung salita na realized millennialism. Yung mga amillennialists, sila yung nagbibigay sa millennium ng Revelations chapter 20 ng most church-related interpretation. So, gusto ko pong basahin ulit natin yung Revelations 20 para balikan lang natin, balik-tanawan natin kung ano yung pinag-uusapan natin sa usapin ng millennium. Kasi binasa natin ito nung una, tapos ngayon lang. Dahil nung pinag-aralan natin ng dispensationalism, hindi ito yung focus. So, basahin natin. Revelations 20, verses 1 hanggang 3. Yeah. Revelation chapter 20, verses 1 hanggang 3. Revelation 20, 1 to 3. Hayaan pong basahin ko. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit in a great chain. Verse 2. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. So Satan ay kinadena ng 1,000 taon. Yun yung millennium na tinatawag. Verse 3, and threw him into the pit, and shut it and seal it over him, so that he might not deceive the nations any longer. Ulitin ulit yung words. Until the 1,000 years were ended. After that, he must be released for a little while. So, si Satan ay gagapusin, siya ay itatapon sa bottomless pit, at nandun siya ng 1,000 taon. Ito yung pinagtatalunan. Alin yung 1,000 taon, ano yung meron doon? At sa usapin ng amillennialism, yung 1,000 years na yon, ang sinasabi natin, it is the most church-related interpretation. Yung amillennial view, sila yung may pananaw na yung 1,000 years na yun ay related sa church. Mostly related sa church. So, yung amillennialism, it's an attempt at a balanced position that holds to the radical eschatological transition that the first coming of Christ ushered in. Naniniwala tayo dyan na dumating na yung huling araw sa unang pagdating ni Jesus. Noong unang pagdating ni Jesus, doon na nagsimula yung tinatawag na millennium. When Jesus Christ came, the millennium started. 1,000 years na. Nagsimula na yung 1,000 taon. Letter B, the settled eschatology of the New Testament prior to the book of Revelation. Kahit hindi pa nasusulat yung book of Revelation, kompleto na yung eschatology ng New Testament.
Kompleto na yung eschatology ng New Testament. Letter C, the contribution of Revelation as confirmatory to the New Testament eschatology. Hindi natin pinaglalaban yung lahat ng 26 books ng New Testament versus Revelation. Sinasabi natin, yung 26 books ay kompleto na sa kanya eschatology at kino-confirm ito ng Book of Revelation. Now, pag doon tayo papasok sa definition ng amillennial view. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Ano ibig sabihin ng amillennialism? Number one, pinapakita dito na yung unang pagdating ni Jesus, doon inintroduce yung prophetic last days. Yung huling araw ay nangyari na, nagsimula na, it began when the Lord Jesus Christ came on earth. Sa kanyang Christ event, sa kanyang kapanganakan, hanggang sa kanyang ascension, pag-angat. Makikita natin yan sa iba't ibang mga texts. Yung last na tinignan natin ay Acts chapter 2 verse 17. Kinote ni Apostle Peter si Joel sa Old Testament book kung saan sinabi niya nangyayari na yung prophecy sa Book of Joel. Yung sa Book of Joel, pinapatungkulan nun yung last days or yung usapin ng the day of the Lord. Yung day of the Lord ay nangyayari na. Sa Hebrews chapter 1 verse 2, sinabi rin doon, in these last days, God spoke to us through His Son. Yung sinabi sa Hebrews 1:2. Sa huling araw, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. May correlation. Nung nagsasalita na si Jesus, nangangaral si Jesus, yun daw yung huling araw. Sa 2 Peter chapter 3, verse 3, usapin din yan ng last days, in these last days. So, yung mga prophets, yung inaasahan nila, Old Testament prophecy, inaasahan nila sa huling araw, yun ay nagsimula na sa pagdating ni Jesus. Yung sinabi sa Old Testament that the day of the Lord, it already began sa first coming ni Jesus. Kaya this necessitated a New Testament restructuring of the Old Testament expectation. Nagkakaroon sila ng panibagong pag-iisip kung paano i-interpret, paano titignan, paano mag-expect sa mga nasusulat sa lumang tipan. Number 2, premise. Yung second coming ni Jesus, maasa tayo, darating ang Panginoong Jesus, it will consummate all that the first coming inaugurated. Nung dumating si Jesus, nagsimula na yung millennium. Sa ikalawang pagdating ni Jesus, matatapos na yung millennium. Matatapos na yung lahat. Magkakaroon na ng fulfillment. Yung lahat ng final fulfillment, yung lahat ng mga sinimulan niya nung una. Many prophetic expectations of the Old Testament have an inauguration, consummation type of fulfillment. Nagsimula siya, tapos saka siya tatapusin. The present period is a period of tension between the fulfillment and expectation. Ang tinatawag na already but not yet. Already but not yet. Nangyayari na ngayon, pero hindi pa kapuspusan. Nangyayari na ngayon, pero hindi pa kapuspusan. Again, ito yung inaral natin ng isang Monday Bible study sa usapin ng last days. Lahat ng gospel blessings ay narito na. Sila na nagsisisi at nanampalataya sa Panginoong Jesus, anong sinabi? Siya ay justified. Siya ay inaring ganap, itinuturing na matuwid. Kahit sino sa mga makasalanan ang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus nang may pagsisisi at pananampalataya, siya ay magkakaroon ng kapatawaran at bibigyan siya ng katwiran. Full stop. Ngayon din. Pero alam din natin na pagdating ni Jesus, doon ihahayag. Doon i-declare publicly. Kung sino man yung naging Kristiyano na, sila ay itinuturing na anak ng Diyos. They are being called children of God. 1 John chapter 3 verse 1. Pero kailan ihahayag yung kanilang pagkaanak with finality? Pagdating ulit ni Jesus. So merong tension na we are already sons but not yet fully declared.
sa usapin ng finality. Justified na tayo, pero not yet fully declared sa usapin ng finality. Ganon din sa usapin ng holiness. Sa usapin ng holiness, yung mga Kristiyano ay sinasanctify na, pero hindi pa tayo fully glorified. Ngayon, pinababanal tayo pagdating ni Jesus, aalisin na yung lahat ng kasalanan. May tension. Yan yung sinabi, kaya tayo nag-i-struggle sa kasalanan. Kasi may bagong puso ka na eh. Pero hindi pa yun yung final. Kaya nagkakasala ka pa rin. Pero sa pagdating ni Jesus, tapos ang lahat ng yon. So pagdating ni Jesus, may nangyari na. Hindi walang nangyari. Hindi walang nangyari. May nagbago na. Dumating na yung bagong creation. Pero yung fulfillment with the finality, ayun ay darating sa ikalawang pagdating ni Jesus. Number 3 na basic premise ng amillennialism, na yung eschatological period are covered within these two terminal comings of Christ. Sa kanyang unang pagdating at ikalawang pagdating, nandun tayo sa gitna nun. Nandun tayo sa kalagitnaan nun. Sa kalagitnaan yon, yung tinatawag na millennium. Sa kalagitnaan yon, yung tinatawag na already but not yet. Yung post-millennialism, they find their distinctive in what the world will become just before the second coming. Ano yung mangyayari bago dumating si Jesus? Yung premillennialism, distinct naman sa kanila, ano yung mangyayari pagkatapos ng pagdating ni Jesus? Yung amillennialism, they focus on those things that resulted sa first coming, may nangyayari na, to be consummated sa second coming. Finality. Kaya yung eschatological events are not disconnected from either of the two comings. Lahat ng nangyayari sa usapin ng eschatology ay may kinalaman sa pagdating ni Jesus at pagbabalik ng Panginoong Jesus. The New Testament witness is enclosed within these brackets of the two comings, followed by the final state. Yung buong New Testament, yan yung pinapahayag. Nasa kalagitnaan tayo ng dalawang pagparito ni Jesus. Sa kanyang unang pagparito at sa kanyang ikalawang pagparito. New Dictionary of Theology. The New Testament writers are much more concerned, each in his own way, with the reality of Christ's death and resurrection, together with his still future return, as the consummation of redemptive history. Their attention centers variously on this great event complex and on its implication for the life of the church in the world. Kaya yung sinasabi natin na usapin ng mostly church-related, yung millennium. Kasi nandun tayo sa millennium mismo. Yung pre-mill, naniniwala sila, darating yung millennium pagkatapos ng second coming. Yung post-mill naman, naniniwala na mangyayari yun bago dumating yung second coming. Ang amillennialism, sinasabi nila, it has been happening all this time. Since dumating yung Panginoong Hesukristo. So, sasagutin natin yung major criticism sa amillennialism. Yung unang critique is, ini-spiritualize daw yung mga Old Testament prophecies related to Israel or to the church. Masyadong na-spiritualize. Hindi daw nililiteral kung ano yung sinabi ng lumang tipan. Yan ay sinasabi mismo ng dispensationalists at sinasabi rin yan ng mga post-millennialists. Anong sagot doon? Ang answer is that yung amillennialism interprets the Old Testament prophecies by their New Testament counterpart interpretations. Paano natin interpret yung Old Testament? Hindi by our own understanding. Hindi by our own way, methodology. Interpret natin yung Old Testament on how the Bible interprets the Old Testament. At sino ang nag-interpret ng Old Testament? Ang New Testament. Ang bagong tipan. Yun ay infallible na interpretation ng Old Testament. Kaya mababasa natin sa New Testament kung paano nila ginamit, inaral, kinote yung Old Testament, ganun natin sila gagamitin. Ito ay may pinagkaiba sa tinatawag na allegorizing. Yung allegory, yan ay
pinipilit yung quote-unquote makalangit, nakahulugan, na wala naman mismo doon sa teksto. Nagpipilit ng makalangit na kahulugan na wala naman mismo doon sa teksto. So, pag may nagbasa ng Bible, wala naman sa context, hindi naman intention yun ng writer, hindi naman yun yung makakatulong sa mga original na readers. Pinipilit yung konteksto na yun. Pinipilit yung mga iba't ibang mga kahulugan. Although, I would say, merong biblical allegorizing. Ginamit yan ni Apostle Paul sa Galatians. Sabi niya, by way of allegory. Yan, ininterpret niya yun. Merong ganon. Pero, ang kahirapan nito ay kapag ganon palagi yung ginagawa. And sinasabi natin, kapag ininterpret natin yung Old Testament through the New Testament, hindi yun pag-allegorize. Hindi yun pilit. Yun mismo yung ginagawa ng bagong tipan sa lumang tipan. Number 2, we maintain the natural sense of the passage. Mine-maintain natin kung ano yung sino nagsulat, sino sinulatan, anong klaseng sulat ito. Ito ba ay poetic, narrative? Ito ba ay prophetic? Ito ba apocalyptic na text? In-interpret natin yon sa kanyang sariling genre, sa kanyang sariling writer, sa kanyang sariling konteksto. Hindi natin pinipilit yung spiritual, parang asapilitan. And to be spiritual is not the same as unnatural. Hindi ibig sabihin na spiritual yung interpretation ay hindi na natural yung interpretation na yon. Ang ibig lang sabihin ng natural, we are guided by the genre and the language of the passage. If it suggests a literal sense, the interpreter follows the literal sense. If figurative, we will follow the figurative. Ang problem ay hindi yung literal interpretation kung hindi yung artificial interpretation or literalistic na interpretation. Hayaan yung basahin ko yung sinabi dito ni William Cox. Pero basahin lang natin yung unang chunk. Yung pangalawa, hindi natin basahin. Yung unang chunk, sabi dito ni William, hyperliteralism is the same interpretation given to certain passages from the Old Testament by the Pharisees of Jesus' days. Ang tinding emphasis. Sabi ni William Cox, yung mga Pharisees daw sa panahon ni Jesus, hyper-literalist kapag nag-interpret. Kaya 'di ba, pag binasa niyo yung New Testament, inaasahan nila si Jesus bilang isang political, literal na ruler. Gusto nila patumbahin ni Jesus yung Roman Empire. Kaya yung mga zealots, sila yung mga masabi natin na ayaw sa government ng Rome. Gustong-gusto nila si Jesus. Di ba inaakusahan niya ng Pharisee si Jesus, etong barya na to, kanino dapat ba tayo magbayad? Kay Cesar ng tax? Pag sabi ni Jesus na yes, tutuligsain siya ng mga ayaw sa Roman Empire. Pag sabi siya ng no, hindi siya nagsasubmit sa authority. Walang taka si Jesus doon, pero may karunungan ng Panginoong Jesus. Pero pinapakita sa atin dito na expectation nila kay Jesus dahil sa literalistic na pagbasa nila ng Old Testament, political. Yung kanilang pag-intindi sa Old Testament. Ang tindi ng word na ginamit ni William Cox at yung idea. So, tuloy natin yung quotation. It was this method of interpretation that, humanly speaking, kept them from recognizing the Christ as the hope of Israel. Hyper-literalism kept them from seeing the unfulfilled promises of the Old Testament were to be fulfilled through the Christian church. Rabbinism is still with us today in modern garb. Sabi niya, ito yung pumipigil sa kanila. Hindi nila makita si Jesus bilang nagliligtas sa kasalanan. Hindi nila makita si Jesus bilang nagliligtas sa impyerno dahil nakikita lang nila si Jesus bilang isang politiko na magiging hari ng literal na lupa ng Israel.
Hindi na lumalagpas yung tingin nila doon sa idea na yon. Ang tindi rin ng wording dito ni William. Kasi sabi niya, yung ganyang interpretation, nandito pa rin sa atin ngayon. Hanggang ngayon. Ganun pa rin i-interpret yung Old Testament. Ganun pa rin binabasa yung Bible. Katulad ng mga Pharisees. Number 3, paano natin i-answer yung criticism na yon? Yung New Testament, may warrant siya na i-interpret yung Old Testament expectations in the fulfillment in the realm of the Spirit. Ito yung binanggit din natin last week sa usapin ng dispensationalism. Pinapakita kasi ng New Testament na si Jesus yung fulfillment. Example ng temple. Kapag sinabi ng Old Testament na God will rebuild His temple, pag binasa natin yun sa hyper-literalistic na mata, ang isipin natin, itatayo niya yung literal na templo. Tatayo niya yung literal na templo sa Jerusalem, sa Zion. Literal yun. Ganun babasahin. At yun yung pananaw ng hyper-literalistic view. Pero anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, siya yung temple. Sabi niya nga sa, di ba, nasa templo sila mismo, tapos sinaway niya yung mga nagbebenta doon, tapos sabi niya, kaninong otoridad? Sabi nila, kaninong otoridad ka? Bakit mo ginagawa yan? Sabi ni Jesus, sa akin yung templong to, sa ikatlong araw, itatayo ko ito ulit. Anong ibig sabihin ni Jesus? Siya yung templo na winasak at itatayo. He is the temple of God. Yung structure na yon ay imagery lang. Nagtuturo siya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung New Testament, ini-interpret ng New Testament yung Old Testament through Christ. Christological. Christological yung kanyang interpretation. Ganon din yung church. Ang church, ang fulfillment. Pero hindi primary yung fulfillment ng church. May fulfillment na ganito ang church dahil sa kanyang union with Christ. Si Jesus ang una, pangalawang iglesia. Kaya sinabi rin na yung church yung temple. Yung church yung temple. Salvation din bilang fulfillment. Yung Exodus ay totoong nangyari, pero na yun ay spiritual fulfillment ng Exodus of salvation. Pinalaya tayo mula sa pagkaalipin, papunta sa kalayaan, papunta sa buhay na walang hanggan. Yung final state bilang fulfillment. Ibig lang sabihin dito, the New Testament may be said to Christologize the Old Testament. Pero hindi ibig sabihin na yung New Testament nag-i-impose siya nang wala doon. Hindi ibig sabihin nag-i-impose yung New Testament. Hindi Christological yung Old Testament, tapos sabihin natin Christological siya. No, it's not like that. It has been Christ all along. Sinusulat pa lang yung unang salita ng Genesis ni Moises, ang intensyon na ng banal na spirito na kumikilos kay Moses ay si Jesus. Yun na, it has been there all along. Kaya wag nating isipin na nagdadagdag yung New Testament sa Old Testament. Sinabi ni, wag na nating basahin ito si Robert Strimple. You can read that by yourself. Number 4, na answer dun sa criticism, the failure to recognize fulfillment in the Spirit spawns all kinds of indefensible artificial schemes. Ito na yung mangyayari. Kapag hindi natin nakita na na-fulfill ito in the Spirit through Christ, yung Old Testament, mababasa natin siya ng hindi tama. Dito nalalabas yung letter A, may dalawang sets of people yung Diyos na may dalawa siyang plano. Ganun yung mangyayari. Ay, may plano sa Israel, itatayo yung templo. Ay, sa New Testament, may plano yung Diyos sa church. Ganun ang iisipin natin. May plano yung Diyos sa Israel, may plano yung Diyos sa church. Ganon din letter B, yung temple sacrifices will be restored after Christ's sacrifice has been terminated. Terminated them, rather. Sabi sa Old Testament, magpapanumbalik yung sakripisyo. Sabi sa New Testament, isang beses na lang magsasakripisyo si Jesus. I-interpret mo ba natin yun na pagdating ng millennium, babalik ulit yung sacrificial system?
kung walang ganitong recognition sa usapin ng amillennial presuppositions. Letter C, political means will accomplish the victory of Christ on earth. Ang mangyayari, political force ang mag-a-usher ng gospel. Sa pamamagitan ng politika, sa pamamagitan ng otoridad ng Estado, kung hindi natin maintindihan ng tama. Letter D, that a time is coming when the world will be almost equivalent to the church. Kung magkakaroon talaga ng hindi ganitong pag-intindi, sasabihin ba natin na may pagkakataon na halos hindi mo na ma-distinguish kung sino yung Christian sa hindi? What is wheat and what is the tare? Sige, doon mo natin tapusin. Magkaroon tayo ng 5 minutes na discussion and then tuloy natin yan sa critic number 2. Question or comments? Bro. Hello po. Good morning po. Good morning, Pas. Thank you po. Yung question ko lang po is, yung early church po ba, tsaka yung mga post-millennialist brothers natin, whether particular Baptist or mga Dutch Reformed or Presbyterians, meron din po ba silang sense na they also believe in already but not yet? Kung i-compare lang po yung mga eschatological views, do the early church who hold to the classical premillennialism, tsaka yung mga current na post-millennialists ngayon, do they also hold the same view of already but not yet? Thank you, bro. Ang makakapag-hold lang nun ay una, mga amil, pangalawa, yung ibang post-mill. Kasi may mga post-mill din na naniniwala na nasa, ano na tayo, nasa millennium nagre-reign na si Jesus. So hindi, pero magkakaiba kasi even within the post-mill camp. Pero yun lang. Yung ibang mga pre-mill at under ng dispensationalist, hindi nila pwedeng ma-acquire yung ganong klase ng framework na already but not yet. Kasi dun pa sila after pa mangyayari. So hindi nila yun sasabihin. Wala po. Follow-up po dun. Although medyo malayo na po yung follow-up, pero related po dun sa millennium po. Sa verse 3 po kasi ng Revelations chapter 20. Yung last part kasi, so that he and threw him into the pit and shut it and sealed it over him so that he might not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. Tapos sabi doon, after that, he must be released for a little while. Yes. What does that mean po ba? Kasi nasa scripture din naman po or sa same book na tatapon si Satan and his followers or the demons will be thrown into kumbaga yung hell, itatapon pa sa burning lake of sulfur and fire. Yes. Yun po ba yung ibig sabihin nung will be released after for a little while? Yun po ba yun? Based po sa millennial view po yes. So, nung unang pagdating ni Jesus, Satan has been shut down. He has been overpowered. Di ba? Nabasa natin yun sa mga parables ni Jesus na may strong man in the house, tapos papasok yung stronger man at ibabind him. So, ang ibig sabihin ni Jesus, siya yun. Siya yung mas malakas na papasok doon sa bahay ng isang malakas at gagapusin niya. Ginapos na ng Panginoong Hesus si Satan. Hindi na kasing lawak yung deception niya ngayon kaysa sa deception niya dati. Hindi na kasing lawak yung deception niya ngayon kaysa sa deception niya dati. Hindi sinasabing wala nang deception nangyayari, pero may gospel na. Kumakalat na yung katotohanan ng ebanghelyo. Yun yung nangyari. Kaya mapapansin nyo, bakit sa panahon ni Jesus, doon naglabasan yung mga masamang spirito? Bakit doon nangyari lahat ng mga sinasapian? Bakit nagwawala yung mga kadiliman? Kasi dumating na yung ilaw. Dumating na siya. At sinabi rin ni Jesus, I saw Satan falling down from heaven. Sinabi niya yun. Of course, ang image rin, pinabagsak si Satan. At alam natin, yung pinaka-crux nun ay sa cross.
tinalo, binali ni Jesus yung pangil ng takot sa kamatayan sa pamagitan nun. Yun yung ibig sabihin, so hindi natin to in-interpret na literal na mayroong butas at literal na may kadena at literal na tinapon doon si Satanas na hindi natin nakikita. Ang ibig sabihin, threw him into the pit and sealed it over so that he might not deceive the nations any longer. Kaya dito nagsimula yung international missions ng gospel. Dati walang international mission yung gospel. Nakakulong lang sa loob ng Israel. Sa kanila lang, maging sa panahon ni Jesus. Pero pagka-resurrect ni Jesus at pag-ascend niya, sabi niya, go into all the world. Ginapin na. Doon yung usapin na hindi na deception sa all the nations. Meron na silang opportunity to hear, to be aware of the gospel. So, yun yan bro. Yun yung ibig sabihin nung sinatdown si Satan. He is still powerful, of course. Pero meron ng mas malakas ang pangyarihan ng Ebanghelyo. Tapos, i-release siya after nung millennium, pero for a little while. Ang ganda sinabi, saglit lang. Kasi pagkatapos nun, darating na si Jesus at itatapon na siya sa walang hanggang impyerno. Wala ba? Okay. Sige. May follow-up question lang po dun sa kay Joel. Sige. Na yun sa bound... At Angel, tama Opo. po. Yun sa bound na 1,000 years, di po ba, yung 1,000 years dito, binabanggit natin na ito yung millennium, pero nangyayari na siya from the first coming up until ngayon po. Yes. So, paano po yung ano yung state niya before the first coming? So, hindi po ba, bound na rin po ba siya noon? O, kasi di ba, si Satan is still asking permission sa Panginoon, like when yung inano niya si Job, yung ginawa niya kay Job, no, na sinabi niya na, ayun, nagdi-discuss sila about kung anong gagawin kay Job. So, ano po yung state niya prior dun sa first coming? Bound, not bound, ganun. Ayun po. Thank you po. Salamat po dun sa question natin. Walang panahon kung saan hindi nasa ilalim ng soberanya ng Diyos si Satan. Walang panahon. Pero sa soberanya ng Panginoon, hinayaan niya na makapagloko si Satanas. Even si Eve, doon sa una. Merong permission yung Diyos doon. Pero yung sinasabi po dito na he might not deceive the nation, usapin na ito ng gospel. Hindi lang ito usapin ng restrain ng power ng Diyos na ibig sabihin ay kaya kitang pigilan kailan ko gusto. Yun po yung una. Yun yung first coming ni Jesus. May ginagawa po yung Diyos doon. Pero hinahayaan ng Diyos na magpakasama. At hindi marinig ng ibang mga bansa yung Ebanghelyo. Pero pagdating po ni Jesus, dito na yung nakapaloob na sa plano ng Diyos, na sa usapin ng Ebanghelyo, makapakinig na sila. At doon yung sinasabi po na sinat daw na si Satan, sinil na siya, that he might not deceive the nations any longer. So yung una po ay, na binanggit sa Job, ay usapin ng power ng Diyos. Pero yung binabanggit po dito sa Revelation chapter 3 ay hindi lang finorce ng Diyos, kung hindi usapin ito ng mabuting balita. Usapin ito ng Ebanghelyo po. Pala po. Okay po. Sige po. Tuloy natin muna yung second, tapos discussion ulit tayo. Critic number 2. Ito yung pangalawang critic sa amillennial position. Ang sinasabi ay walang eschatology of victory katulad ng postmillennialism. Kasi pag narinig niyo yung postmillennialism, lalo na ngayon, yung masasabi natin na mas modern view ng postmillennialism, talagang nakahikayat. Talagang persuade na usapin, mananalo ang Ebanghelyo, maghahari si Jesus, magiging Kristiyano yung mga bansa. Talagang, yes! pwede ka talagang mahikayat. Ang ibig sabihin na, ay, sa iba, sa usapin ng amillennialism, walang ganun eh. Parang walang panalo. Kaya, isa yan sa mga kritik. Parang pag ang eschatological position mo ay amillennialism, para kang talunan. Pero kapag postmillennialism yung position mo, para kang
tagumpay. How would we answer that? Yung ganong klase ng critique. Yung answer dyan ay Bible pa rin. Sa Bible, yung eschatology of victory ng New Testament, remember this, is triumph through suffering. Ang pagkapanalo na pinapatungkulan at dinedefine ng New Testament ay pagkapanalo sa pamamagitan ng pagdurusa, sa ilalim ng pagdurusa. Hindi ito pagkapanalo na wala ng pagdurusa at hindi ito pagkapanalo na nare-restrain, nag-minimalize yung suffering. Hindi yan yung triumph na tinuturo ng New Testament. Hindi triumph na tinuturo ng New Testament ay usapin ng disposition lang. Ito usapin ng reality. There is victory in agony now. Gusto kong basahin natin yung Revelations 5. Revelations chapter 5. Verses 9 hanggang 12. Basahin natin Revelations 5, 9 to 12. Revelations 5, chapter 5, verses 9 hanggang 12. So, let me read. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seal, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." 11. And I looked and heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and myriads and thousands. Ano yung kinakanta nila? Sa verse 12. And saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." Yung tinuturo ng New Testament na victory ay victory through suffering. Yung victory na to, sino yung pinupuri nila? Si Jesus. Ano yung pinupuri nila kay Jesus? Na pinadala niya yung anghel niya, tinalo lahat ng humuli sa kanya sa Gethsemane. Yung pinupuri ba nila nung nasa cross si Jesus, bigla siya bumaba, tapos tinalo lahat sila Pilate? Yun ba yung victory na sinasabi? No. Ang sinasabi na victory ay namatay siya. Tupa, namatay. Dumanak yung dugo. Mukha bang panalo yun? Mukha bang panalo yung namatay? Di ba nag-alisan nga yung disciples? Sabi, natalo na yung Panginoon natin. Sa mata ng disciples, nung nahuli si Jesus, talo na sila. Sa mata ng disciples, yung sinundan namin for almost 3 years, nasa krus, pinapako. Para saan pa yung ginawa namin? Inisip nila, nung nasa krus si Jesus, talo si Jesus. Pero anong interpretation ng New Testament? Yung krus ba ay pagiging talunan o pagiging tagumpay? Ang sabi ng New Testament, that is victory. Sabi ni Jesus, this is what victory looks like. You die for your people. You sacrifice yourself. At anong sabi ni Jesus? Dahil may union tayo sa Kanya, ganoon yung victory natin. Yung victory natin is not what victory looks like to the world. Yung pagkapanalo ng Christian ay hindi pagkapanalo na kamukha noong sanlibutan. Yung pagkapanalo ng sanlibutan, may medal, may tagumpay, may tinataas, o kaya naman ay pinapalakpakan. Yun yung victory ng mundo. Yun yung victory na hindi masama. Again, hindi masama yun. Pero hindi yun yung victory na tinuturo dito. Ang victory na tinuturo dito ay kapag nagsasuffer. Kapag nagsasuffer. So, basahin ko lang yung, ang haba kasi nito ni G.K. Bale. So, basahin ko yung last part na lang. Ayan yung basahin ko. Doon ako magsisimula sa, He is willing. He willingly submitted.
Sabi dito, he willingly submitted to the unjust penalty of death, which was imposed on him ultimately by the devil. As an innocent victim, he became a representative penal substitute for the sins of his people. While he was suffering the defeat of death, he was also overcoming by creating a kingdom of redeemed subjects over whom he would reign and over whom the devil would no longer have power. Therefore, while Jesus was being defeated at the cross, he was nevertheless beginning to establish his kingdom. This does not mean that the Lamb's resurrection is not conceived as a victory, but only that there is an intention to highlight the death as a victory. Sabi ni John Owen sa title ng book niya, The Death of Death in the Death of Christ. Naluluwalhati yung Diyos sa pagsunod ni Jesus hanggang sa kamatayan. Nananalo si Jesus nung namatay siya. Now, bilang Christians, yun yung inaasahan sa atin na victory. Ano yung victory? Na habang nagsasuffer, ginoglorify mo yung Diyos. Habang nagsasuffer, ginagawa mo yung mandates mo. Habang nagsasuffer, may confidence ka sa gospel. Habang nagsasuffer, wino-worship mo siya. Habang nagsasuffer, nag-evangelize ka pa rin. Habang nagsasuffer, naniniwala ka sa mga pangako ng Diyos. That is victory. That is victory. Kahit na ginagawa ka ng masama, minamahal mo pa rin yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, yung pamilya mo. Pinapanalangin mo pa rin sila. That is victory. Yun yung tagumpay. Tagumpay yun. Yun yung ginawa ni Jesus at yun yung mangyayari kay Jesus. Hindi ibig sabihin na may darating isang panahon kung saan wala nang magpa-persecute sa faith ko, that is victory. Hindi ganun yung pinag-uusapan ng New Testament, di ba? Hindi. At the peak of persecution, by faith, that is victory. So, hindi totoo walang victory. Ang tanong, anong klaseng victory? Anong itsura ng victory na yon? Are you seeking the victory that carnal eyes would also agree with? Or a victory which New Testament, by faith eyes, can only see? Diba sabi rin sa John 3:3, you cannot see the kingdom unless you are born again. Sila lang ng mga pinanganak na muli ang makakakita sa nagtatagumpay na kaharian kahit na kanda gulo-gulo na. Kahit na kanda dusa-dusa na. Yung may mga mata lang ng pananampalataya. Sila lang ang nakakaalam. So, number 2, the victory is now reflected in the church's perseverance through suffering. Habang nag-endure tayo ng suffering, week in and week out, we worship, daily you pray, daily you read, daily you think about God and reflect on the truth. Yun yung tinuturing na pagkapanalo. That is victory. Now, doon tayo sa maturation of amillennialism. Number 1, meron tayong matututunan mula sa mga pre-mill dahil ang past weakness, actually hindi ko rin to alam na may sinasabi si Pastor Noel dito na Augustinian amillennialism. Hindi ibig sabihin na full-fledged, pero may mga hints na gano'n ang pananaw niya. Dahil yung sa Church Fathers, katulad nila Augustine, may pananaw sila na una, too limited to heaven in its future hope. Na dito sa lupa, walang pag-asa talaga. Ang pag-asa na natin totally ay sa dulo na. Pero ngayon, hopeless tayo. May gano'n eh. Ngayon, kailangan lahat tayo, walang pag-asa, kasi ang pag-asa lang natin, yung nandun. Isa yan sa mga weakness ng past amillennialism. Pangalawa, ay too reserved on the nearness of coming of Christ, too reticent. Parang hindi nila iniisip na darating na nandyan na, paparating na. Ano yung mature understanding? Una, sa mature understanding ay there is a future for a redeemed, renewed earth. Meron tayong panghinaharap na pag-asa and
that is right to insist on the nearness of Christ's coming. Na malapit na. Actually, sa Bible pa lang, inaasahan na nilang darating na si Jesus eh. Di ba si Apostle Paul, gusto niya nga dumating na si Jesus. Kakaalis pa lang, no? Gusto niya dumating agad. Pero si Apostle John, isa siya sa witness ng ascension ni Jesus. Pero sabi niya, Maranatha, Lord Jesus. Ano naman yung natutunan natin sa postmillennialism? Ang past witness ng amillennialism ay pessimistic. Yung sinabi niya na Pausita Salvandrum, yan yung usapin ng few saved, many damned. Yun yung Pausita Salvandrum, na parang very pessimistic. Lahat na lang na sinara mo ng gospel, iniisip mo, hindi masasave to. Yun yung pagiging pessimistic. Hindi masasave family ko, hindi masasave pamilya ko, hindi masasave magulang ko, hindi masasave. Puro ganon. Yan yung pessimistic view na parang walang totoong pwedeng mangyaring kaligtasan. Yan yung past weakness. Pero ano yung mature understanding na merong future hope para sa evangelization of the world? May totoong pag-asa, may confidence. Doon sa sinasabi ni Paul sa Romans chapter 1 that the gospel is the power of God to salvation to everyone that believes. Power. Ano yung point? We should take the best from the other views, but amillennialism is able to maintain what other systems cannot. Yung connection ng eschatological events within the two comings of Christ. Una, pagparito, at ikaw lang pagparito niya, yung amillennialism ang best na nagtuturo ng framework na yun. Number two, the real hope is the parousia of Christ. Walang tunay na pag-asa short of the parousia. No Christian world before the second coming. However, number two, also, no more hope and expectation after the parousia. There are no more unbelievers in a redeemed world. So dito tayo nagtatapos. Meron pa tayong 10 minutes para sa discussion. Questions or comments? Bro, Joel. Yung Isaiah po, parang sa inyo, hindi ko po alam kung sa inyo po namin narinig yun, but parang may writer na nagsabi na yung Book of Isaiah is somehow parang may convergence ng Old Testament prophecies na makikita natin clearly realized in Jesus Christ. Can we say po ba na lahat na nung nandoon is sa Isaiah has been realized in the first coming of Jesus Christ, and then may sense na may inaantay pa when Jesus Christ returns on His second coming? Yes. Merong mga literal na fulfillment, kaya meron tayong tinatawag na double fulfillment. So yung unang fulfillment ay yung literal fulfillment niya sa land, physical. Kunyari, yung sila ay may exile. Totoong na-exile sila sa Babylon. Later. So mga totoong nangyari yan. Tapos meron siyang in image, yung pinaka-substance ng teaching na yon ay kay Jesus. So masasabi natin, hindi lang kay Isaiah, buong Old Testament. Yung buong Old Testament, natupad na yon nung dumating si Jesus. Nangyari na yung lahat kay Jesus. Yung fulfillment niya. At hinihintay pa yung pinaka-consummation niya sa second coming ni Jesus. So for example, di ba, nangako ang Diyos ng lupa. Nangako ang Diyos ng lupa. Ang pinaka-fulfillment nun, ay yung literal fulfillment nun, sa Israel talaga. Merong literal na lupa. Merong tumira sila doon. Pero, alam natin na fulfilled yun kay Jesus. Sabi niya, I will go away and I will prepare
Oh, I will prepare a room for you. So, naghahanda si Jesus. So, meron na ngayon na inaantay natin, fulfilled na yun, pero yung consummation, new heavens at new earth. So, hindi lang kaparasang lupa, kung hindi, buong creation. Isang example lang po. Sa Isaiah din kasi yata yung new heavens at new earth eh. Binabanggit na. Anyway, follow up mo, bro. Kasi po nung napag-usapan din yung last days and yung sa premillennialism, does it yung nabanggit po natin sa Old Testament na prophecies, does it also apply sa Revelation in the sense na for example yung inaantay na the Great Tribulation na sinabi rin ni Jesus sa Matthew 24 na parang no period has been parang never has been na itong tribulation na itong mangyayari. And hindi lang naman tribulation, but at least among many of the things, the Great Tribulation, and then I believe nabanggit din to sa premillennialism na study natin about the Antichrist. So, although merong Antichrists na dumating, but parang nabanggit niyo po yata na meron pa rin inaantay na the Antichrist. Ayun po. So, dalawang ano yan, yung una yung sa tribulation. Pag binasa niyo yung Matthew 24, sa Matthew 24, doon binanggit yung sa ESV gamit ko, signs of the end of the age, sa abomination of desolation. Pinapatungkulan nun yung destruction ng Jerusalem. So, yung AD 70 na pinatutungkulan. Pero, ini-illustrate din nun kung ano yung mangyayari sa second coming ni Jesus, na ano yung kahirapan na mangyayari. So, may mga ganon na depende sa text na pag-uusapan natin. Pero, in general, yes, nagsimula na yung tribulation sa unang pagdating ni Jesus, at nasa tribulation tayo hanggang bago dumating si Jesus, hanggang sa second coming ni Jesus. Mawawala na yung tribulation na yon sa second coming. He will wipe away every tears. Ang hirap nun, kung yung tribulation ay nasa 7 years lang, tears lang ba nila yung i-wipe? Sila lang ba yun? Hindi ba buong church mula Old Testament hanggang lahat tayo may suffering na may i-wipe away yung Diyos? Anyway, sa Antichrist, yes. May mga Antichrist na sa panahon ni Jesus. At nung umakyat si Jesus sa langit, may mga Antichrist na. Sa 1 John, ang daming Antichrist na sinasabi ni. Pero yun ay mga doctrinal Antichrist. Ibig sabihin, nagde-deny ng totoong doctrine ni Jesus. Sinasabi nila na hindi nagkatawang tao yung Messiah. Doctrinal Antichrist yan. Totoo yun. Pero merong the Antichrist na lalabas talaga bago dumating si Jesus. So, follow up, bro. Sige po. Question. Deacon Gino. Gaano ba kahalaga ng isang church ay mag-hold sa same eschatological view o pwede ba na sa church ay merong different position yung mga members? Paano po ba yun? Ayan. Dapat ba may isang eschatological view ang isang church? May advantage o disadvantage yun eh. Depende. Kasi kapag may mga different eschatological views, which allowable sa 1689 Confession. Sa 1689 Confession, pag binasa niyo yun sa last days, very general. Wala silang sinabing eto lang. Kumaga, yung mga views na yon sa 1689, pwede yon sa pre-mill, pwede yun sa post-mill, pwede yun sa amil, although may mga nagsasabi na amil yung leaning nun. Although hindi lang pwede niyang dispute kasi kung may covenant theology. So, may advantage na may iba't ibang position sa loob ng church pero hindi lumalabas sa confession. Dahil mahasa at matetest. Of course, dapat may leadership doon yung mga pastors kasi hindi pwedeng kung ano-ano na lang yung sabihin. Pero may advantage yun kasi iron sharpens iron eh. Hindi pwedeng nakakulong lang tayo sa isang eto lang ako,
At kapag ganun kasi yung nangyari, pwedeng maging tamad. Sabi sa Bible class, yun daw, di yun na. Kung may mga iba't ibang positions, mahasa, bakit nga ba? Bakit nga ba ito yung paniniwalaan? Bakit ganun yung pinaniniwalaan nila? Magkakaroon dito ng discussion. At babalik tayo sa Bible, ano nga ba sinabi ng Bible, interpretation nila, ano yung mas tama interpretation. I think, ako personally, hindi mali na magkaroon ng differing views, pero syempre may order pa rin na dapat pangyari at hindi lalabas sa confession of faith. Yun ang isang kinagandahan. Pero kung magkakapareho ng view, basta inaral. Hindi dahil kain lunok. Kailangan mo yain na. Sige po. Meron pa? Kahit last one, kung meron pa. Sige, manalangin tayo. Let's pray. Diyos namin, pinupuri po namin kayo sa pag-aaral namin. Salamat po sa mga productive na mga exchanges at discussion. Hinihiling ko po, Ama namin, na sana ay makatulong ito na pag-aaral namin sa Millennium. Hindi lang ito usapin ng technical, academic, kung hindi usapin ito ng faith. Ano yung aasahan namin, ano yung expectation namin, paano namin titignan yung mundo na ginagalawa namin, dahil nandito na kami sa eschatological times, nandito na kami sa last days. Makakatulong ito, Diyos, sa pananampalataya namin, dahil hindi kami magiging kumakapa sa dilim, dahil nagbigay ka na ng katotohanan na magliliwanag. Tignan po namin ang Panginoong Jesus bilang tugatog ng eschatology. Makita namin siya ng pag-asa ng eschatology. Makita namin siya ng hari ng eschatology. Maraming salamat po aming Diyos at maging hudyat po ito ng further na mga usapan, diskusyon at pag-aaral sa usapin ng katotohanan mo na nasa loob ng Biblia. Pinupuri po namin kayo, ihanda niyo kami sa pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.